Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel Ame for Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong December 1 to 15, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading to, Leo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran, kayo pa rin ang makapagpapabago nito, ha? Gawin nyo lang tong guide, 2, 4, 6. Okay. Tsaka kung hindi nyo energy ito, huwag nyo ipilit kasi marami kayo energy sa mundong ito. Hindi ka lang nag-iisa sa mundong ito at hindi ko rin binanggit ang iyong pangalan dito. Kunin mo lang talaga yung related sa'yo. Hindi, kung hindi naman, it's okay lang din. Wala namang pilitan to. Hindi naman to personal reading. Palagi nyo tatandaan na hindi ito personal reading mo. Okay, Leo. Okay. Ingat ka rin, no? Force working against you. May mga tao na hindi maganda ang pakay nila sa'yo. Yan. Ingat ka na lang kasi may mga gagawin sila. Pwedeng iinisin ka nila o kaya kung ano-ano yung mga maririnig mo, sasalungatin ka nila, kung ano man yan, no? Ingat ka. Maaring may mga tao na nakatingin sa'yo, no? Titingnan ka nila behind your back at may mga sasabihin sila sa iyo na hindi magaganda. Yan, maaari magkakaroon ka ng mga disappointment. Yan, may mga lungkot. Yun ang nakikita ko. So, dito. And Leo. Celebration, fun, enjoyment. 1 to 15 is may mga mangyaring celebration. Pwede may mga birthday o may mga kasiyahan ka na mararamdaman. You feel happy. Yan, may mga part ng 1 to 15 magiging happy ka. And then mga enjoyment, may kinasisiya o may ikasisiya ka, this 1 to 15, maring ganon. And we have the March. March is pwedeng last March or March is malapit sa sayo or kakilala mo is March ang birthday. March kasi is a 3 hours, 3 days, 3 weeks, 3 months. Or by the next month, by the next year of March, pwedeng ganon. Or nakaraan na or magaganap pa lang, ha. Dito, ano to, lungkot. Yan, mga lungkot, disappointment, sadness, hindi magandang mangyari, may mga, kasi para may luha siya, di ba? Siguro ano to, may mga unexpected blow of emotions situation. Yan, may mga tears, lungkot, kalungkutan, depression, feeling unhappy, mga ganyan, heartache. Yan, may makakaramdam ka ng mga ganyan sitwasyon. Kasi baka nga dahil dito sa mga ito, di ba? Or sa kung ano man yung mga sitwasyon na yun na ikaka-disappointment mo. Ayan, naku po, ito nga si disappointment. Disappointment in some affair. Pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa karelasyon mo, pwedeng sa mga goal mo, or pwedeng sa mga tao na nasa paligid mo ang makapagbibigay sa nito. Pero you need to cut it, no? Yun na nakikita ko rin dito. Para mas ma-achieve mo yung fulfillment or happiness in life. Yan. May mga sitwasyon na need to cut. Marriage will take a place, either romantic or a business. Okay, nandito yung sitwasyon na magkakaroon ng mga new opportunities or sa iba sa inyo is mas more ka magkukumit this time sa yung mga trabaho, ganyan, sa relasyon mo, pwedeng ganun, or sa mga goals mo, sa fashion mo, nandun ka sa point na you are more on commit or maglalaan ka talaga ng energy and time sa mga bagay na yon. So, iba naman dito is in the romance, ganyan. Pwede rin na, dito rin kasi sa business and romance, pwede magkakaroon ka ng lungkot pagdating sa romance or sa business mo or sa trabaho mo, sa ginagalawan mo, magkakaroon ka ng disappointment, kung saan aspeto ng buhay mo. May mga ganong sitwasyon ako na nakikita sa iyo. So, iba sa inyo, baka nahanduin yung nakapupuntahan kang celebration. Pwedeng may mga kasalan, may pag-uusapan sa kasalan, pwedeng ganun.
iba sa inyo. No, o kaya naman is meron ka makikilala na bagong tao na nakilala mo siya in a celebration, mga handaan, kasalan, pwedeng ganun ano sa iba. Doon mo mamimit yung tao. Successfully overcoming a problem. Kung titingnan ko dito si Brace kasi nandito pa siya, parang rebuilding to, no? Sa nakikita ko dito is structure and rebuilding. Yes, may mga bagay na need to cut or nahandi yung sitwasyon na don't focus dito sa sitwasyon o focus sa kanila para ma-distract ka. Ang kinakailangan sa'yo is overcoming a problem. Ibig sabihin, you need to commit and para ma-overcome mo yung mga problema mo or para ma-celebrate mo siya in a successful situation. Siguro handito ka na sa sitwasyon to 1 to 15 is i-rebuild mo yung sarili mong bridge. Parang patitibayin mo siya more or mas more ka magiging confident this time, lalo na sa work o sa mga commitment mo this time. Yun na nakikita ko sa'yo dito. May mga bagay ka na rin siguro na may isip mo na ayaw mo na, ikakat mo na lang yun, hindi ka papatol, parang nahandun ka sa point na yun ano, sa iba sa inyo. And victory in some endeavor. Maaring you are related to Aries kasi titignan ko to sungay ito ni Aries. Ano yun? May something. Yun na nakikita ko dito. Siyempre, there's a changes happen din. No? May mga victory in some endeavor in your life. Parang ganun. Kaya okay lang to. Hayaan mo sila. Kung ito yung makapagbibigay sa ng disappointment, ibahala sa buhay nila. Sabay ganun eh. No? Pero, siyempre, you need to cut it ha. And, andito na siya, celebration, victory, and maganda yung magiging takbo ng buhay mo, 1 to 15. Yun nga lang, syempre, hindi naman kasi ang lahat ng buhay ng tao is always a positive. No? Kaya yung iba sa inyo, kung gusto nyo lang makarinig talaga ng positivity, hindi ako yung tao na yun. Sabay ganun eh, no? Ako nagbibigay talaga ako ng warning. Kasi syempre, kung ano ibibigay sa akin ni card, or ibibigay sa akin na message, yun ang kailangan kong sabihin. Ayokong gawa ng mga ano, kung ano lang sasabihin ni card, yun ang sasabihin ko. Hindi yung gawa, sinabi ng card. Kaya, what is the reality of life? Yun na lang iisipin mo, ha? Oh, God. O, diba? May mga supernatural situation. Maaring handin din yung may mga disturbance. Sabi ko sa iyo andito si March at si Caesar Tsaka eto, Yan. Lagyan natin dyan. May reconciliation, may tao na magkakaroon kayo ng commitment or may tao na gusto makapag-reconciliation. Pakipag-usap. Okay, dito is, yes, may mga supernatural situation. Ako nakikita, halimbawa is, andito rin kasi kung titingnan ko dito si card, medyo mabigat yung pakaramdam, maaaring may mga mananakit sa'yo, yan, masakit ang ulo mo, masakit yung batok mo, masakit yung likod mo, yung balikat mo, o kaya merong mga maaninag ka na hindi mo maipaliwanag, ganyan, na baka, ano yun, parang may something, tapos wala pala, yung mga ganun sitwasyon. May mga sitwasyon na ikakairita mo also, 1 to 15, kasi nandiyan na rin si March and Caesar. May mga obscure o may mga disturbance. Yan. May mga tao na bubusiti o i-disturb ka nila sa mga bagay na ginagawa mo. Yan. And huwag ka magpa-disturb dun sa bagay na yan. And syempre, tingnan mo may conflict. May mga tao talaga na hindi kayo magiging same page, no? Natural yun kasi sa'yo. Yan, magkakaroon na mga quarrel. Yan, may mga difference energy situation, malaki man o maliit yung conflict na to o hindi pagkakaintindihan, may mga disputation, hayaan mo sila. Yan, di ba sabi ko nga sa'yo, may mga disturbance situation ka talaga na may mga taong maiirita sa'yo or maiirita ka sa kanya, medyo habaan mo yung patient mo kasi December is more on chaos because of the portal din sa nangyayari, no? Kaya mas more magiging attractive lahat because of the energy of the portal, kaya it's more on chaotic ang nakikita ko rin dito. Kaya mas habaan mo pa yung pasensya mo, no? And syempre, mag-ingat ka pa rin. Ikaw or someone into your life, maaari may mga sakit, ubo, sipon, lagnat, yan, may mga illness, sa iba sa inyo, kasi dito to, maiging, very sensitive this time. Siguro magiging patolera ka o patolero, ganyan. Medyo iwasan mo na lang, no? Yan, may mga disease situation, syempre malamig na rin, di ba? Ingat-ingat na rin tayo. Kung kailangan mag-vitamin, ganyan. Kung kaya yung mga apple cider, alam mo yung apple cider, yan. Yung apple cider, every morning talaga iniinom ko yun.
O, di ba, nag-promote pa ako. Pero hindi ko pinopromote yun na. Yun, every morning, wala akong kinain, wala pa ako iniinom, maligam-gam na tubig, and then apple cider with a 2 tablespoon. Ininom ko talaga yun. Then after 30 to 1 hour, pwede na akong kumain ng gusto ko. Ganyan. And syempre, may mga matitigas ang ulo by the 1 to 15. Pwede ikaw matigas ang ulo mo. Halimbawa, may tao nagbibigay sa'yo ng payo, pero pakikinggan mo lang siya, pero labas sa kabilang tenga. O kaya nahandin yung mga tao na andito to, ganyan, matitigas sa ulo, paulit-iulit na lang sila na sinasabi, ganyan-ganyan, no? Talagang iniistorbo ka nila. Yan, may mga taong arrogante, ganyan, no? May mga mag-a-attitude. Sa nakita ko dito, ingat-ingat ka na lang din. Or pwedeng ikaw rin ito, no? Baka mag-ingat ka pa rin, baka mag-attitude ka at maging patolera ka. Yan ang magaganap sa iyo. Mas maganda, no, yung may picture kasi minsan parang when it comes sa pagbabasa ko ng comments, parang sinasabi na sinungaling ako. Parang gusto ko na lang puro picture ay ibasahin ko sa inyo para mas maintindihan nyo pa na kasi parang iba kasi sinasabi, parang ang pagkakaintindi ko parang ginagawan ko ng kwento yung reading. Why? Bakit? Hello? Sabay ganun yun. Hindi ko yung ginagawa. Lahat ng sinasabi ko dito nanggagaling yan sa reading. Your energy. Nanggagaling sa card pala. Ano ba yun, ate? Ay. Uy, Empress. Energy niya po, Empress. Ano po yun? Anong ibig sabihin? Okay. Oh. Okay. Okay, energy mo. Ganda, Galileo. Okay, energy mo this 1 to 15. Andito ka sa sitwasyon mo na there's a new development happening into your life. Ganyan, may mga i-develop ka na. Ganyan, hindi ka na sa magkakaroon na sa'yo ng clarity or magkakaroon ka ng mental clarity to begin in some aspect of your life. Nandun ka sa point na yun. And then also, yung energy mo rin is mas more kang magiging parang may mga new idea na papasok sa'yo or may mga new project ka na gagawin, may mga ifo-force ka na mga bagay, and may mga i-develop ka. It's more on renewal ang magaganap o mangyayari sa'yo by this 1 to 15. Ang nakikita ko sa'yo dito, happiness. No? O tamo, 10 oh. 10 and 10. Diba? Ibig sabihin, there's a completion, there's a new beginning, and there's a completion situation. Andito ka na rin sa na may mga bagay ka na actionan this time. It's more on magta-trust ka sa intuition mo. Yun ang energy na nakita ko. It's more on you take it action. May mga new project, new idea, new actions, or merong mga new creativity ka na maiisip na gusto mo i-pursue. Ganyan ang nakikita ko sa'yo dito. It's more on happiness, fulfillment, fortunate outcome. Yan, meron kang mga wish come true na tutuparin this time. Maganda no mo. Tsaka iba sa inyo, siguro mas more ka mag-focus this time sa sarili mo. Magkakaroon ka ng mga more on self-love, ganyan. Magkikembot-kembot ka, mag-exercise ka na, yan. Nandun ka na sa point na yun. May isip mo na kailangan na siguro. Yun. Tingnan natin ang parating. Baka magra-run ka, ganyan. O kaya mag-walking ka. Exercise. Anong parating kay Leo? Universe. 1 to 15. Parating po kay Leo. 1 to 15. Oh. Okay. Parating. Tingnan natin, Okay. Parating sa'yo. Okay, parating, sana wag kasi nahandito may nakikita kasi ako dito na, the more na magkakaroon ka ng,
disappointment sa sarili mo or magkakaroon ka ng pag-isolate sa sarili mo or yung mapanghihinaan ka ng loob, the more na magsasaya yung kabilang kampo. Sabi ka, halimbawa, naging patolera ka, di ba? Parang naiisip nila na, yes, nag-success ako kasi pumatol siya. Ganyan. O kaya nakikita nila na malungkot ka, wala kang gana, or if nararamdaman nila na nag-isolate ka sa sarili mo, ganyan. Mas more silang magsasaya. Kaya medyo iwasan mo yun. You need to show your strength, no? Strength sa harapan nila. Yun ang nakita ko dito. Huwag kang magpapatalo sa kanila. Hindi ko naman sinabi na makapag-away ka. Pero, huwag mo silang bibigyan ng space sa energy mo, no? Para ma-distract ka nila sa mga ginagawa mo. Yun ang the best sa lahat. Okay. Ang nakikita ko rin dito, isang parating sa'yo is nandito ka sa sitwasyon mo. Kuhanin natin ha. May gusto lang ako clarity dito. Okay, tama naman. Okay, ang nakikita ko sa'yo, parating sa'yo meron ka daw bibigyan ng support or siguro handun yung plano. There's a plan ka na gagawin, tapos either yung plan na yun is sa support and love with someone. Pwedeng may nagpaplano ka na bigyan mo ng suporta o pagmamahal yung tao na mga mahal mo sa buhay. Pwedeng kapatid mo, anak mo, magulang mo, karelasyon mo, pwedeng ganon. You're planning to support with someone. Yun na nakita ko. And also, parating din sa'yo is abundance. There's an abundance coming o doon. Hindi man sa iba dito is abundance. This is an enlightenment. Yan, magkakaroon sa iba sa inyo ng enlightenment to plan or para i-push forward mo yung sarili mo to success. Nandun ka sa point na yon. And also, sa iba naman sa inyo is, kung titinan ko kasi dito si card, nandun ka sa sitwasyon mo, hindi lahat to sasabihin ko lang. May mga sitwasyon ka kasi you don't know how to proceed. Alam mo yun? You don't know how to proceed. If you take it action or not, na nagkakaroon ka ng two-path, or nagkakaroon ka ng mga options in life, sa nakikita ko sa dito, nagkakaroon ka ng pag-isolate kasi may mga bagay din ako na nakikita na medyo napangihinayangan mo or may mga pagsisisi o pagsisisihan, pwedeng ganun sa iba, naganap na or mangyayari pa lang, na doon ka sa point na you don't know if you're deciding to stay ka na or mag-go ka, ganun ang nakikita ko sa iyo. Sa iba naman sa'yo, this is more on expansion. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng, nag-iisip ka or mag-iisip ka or may iniisip ka this time, how you expand yourself to success. Yun ang nakikita ko ito. Halimbawa, yung talent mo, ganyan, o kaya yung mga ginagawa mo na goal mo or fashion mo, ganyan. Mag-iisip ka na at magpaplano ka na to success. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. May mga celebration talaga na magaganap. Yan, may mga celebration. 1 to 15. Ako nakikita. Mas more energetic ka. Mas more on focus ka this time. Okay. Sabi dito, Leo, may sinasabi si card. Meron ka daw dapat pukusan. Hindi ko alam kung kailan siya. Teka lang Siguro by the 3 to 4. Hindi ko lang kung 3 days, 4 days, 4 weeks, or 3 weeks, or 4 months. Pwedeng by March, or by the next year. Pwedeng by next year. Halimbawa, next year off. By the 3 days. Hindi. Sarado pa pala yan. Mga 3 weeks. Diba? Or 4 weeks. Ganyan. Meron ka daw aayusin na related ang papers and documents. Pwedeng March or April. Pwedeng ganun. Related siya sa, basta siguro may mga, baka may asikasin ka? May mga susulatan ka ba? May i-renew ka ba? Meron ka bang? Basta papers and documents, sinasabi dito.
meron ka daw sitwasyon na fufukusan or kinakailangan mong fukusan at aksyonan na papers and documents. Dapat iwasan ni Leo. Hindi naman kayo lahat yun eh. Baka may papasa ka lang. Diba? Ano yun, universe? Ang dapat iwasan ni Leo. Ngayon pa lang naintindihan ko na. Pero tingnan pa rin natin. Ay, oo nga. Okay, dapat mong iwasan. Tama naman. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung ma-out of control ka. No? Iwasan mo yung pwede naman gawin ngayon, bakit pa bukas, saka na lang, mamaya na lang, sa isang linggo na lang, mga ganon. O kinakailangan na ba? Why, di ba? Iwasan mo is, syempre, is not to evaluate yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Ibig sabihin, you need to control and balance. O kaya, ano may mga na kailangan mo evaluate? Trabaho mo, relasyon mo, sarili mo, diba? Or yung mga opportunity na dumarating sa'yo, pwedeng ganun, i-evaluate mo yung mga bagay na yun, no? And syempre, iwasan mo yung kaguluhan, yung magkaroon ng mga sagabal, or magkaroon ng mga pagkagambala, gagambalain ka, tinakita mo naman yan, diba? Kitang-kita naman, diba? Gambalain ka nila, huwag ka magpapanggambala, ganyan. Iwasan mo. Basta yung, when it comes to loss of control din kasi yung ibig sabihin yung hindi mo makontrol yung sarili mo. Diba? Kasi baka sabi ko sa iyo, baka maging ganito ka. Patolero, patolera, diba? Or pwede din sa paggastos. Hindi mo makontrol yung sarili mo sa paggastos-gastos. Kahit naman mura yung binibili mo, pag dumami yan, ay naku po, malaking value yan. Diba? Medyo yun iwasan mo. Iwasan mong ulitin yung dating ikaw. Yun ang pinaka-the best sa lahat. Yun. Kung may mali kang nagawa in the past, huwag mo nang ulitin muli ngayon. Halimbawa, ano ba yun ate? Halimbawa, sa pera mo, dati hindi ka naman, kumbaga, maraming blessing na dumarating sa'yo, pero hindi ka nag-ipon, ganun. Huwag mo na ulitin yun. Diba? Kasi minsan lang kasi yung blessing. Ibig sabihin, then is, mag-ipon ka na. Kung dati hindi ka nakakaipon, bakit ngayon gusto mo ba uling mangyari yun? Diba? Sabi nga nila, pag may paraan, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ang kailangan lang naman natin dito is strategy. No? Kahit maging sakto yung ano natin, kung may strategy tayo, strategy. Yon ang nakikita ko sa iyo. Tsaka wag mo daw iwasan mo rin na labanan yung mga pagbabagong magaganap sa buhay mo. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta ang love? Be responsible, sinasabi dito. Kumbaga, kung mayroon ka ng umpisahan, tapusin mo hanggang dulo. Love. Ay, magalalayo. Okay. Ano ito, universe? Para ako nag-aano sa ano. Ganun. Okay. Okay, when it comes sa love. Okay. When it comes sa love, ang nakikita ko dito, kung ikaw is single, kung ikaw is single, is someone spying you, no? Yan. May taong nagnanais sa'yo. May taong minamatyagan ka niya, ganyan. Inaalam niya yung status mo, o kaya naman, alam man niya, pero in-spy ka niya, tinitingnan niya yung mga pictures mo, social media mo, kung anong networking na meron ka, o social media na meron ka, ganyan. May makikilala ka na tao. Ano to? Sa iba dito, maaring kilala mo siya. Sa iba naman dito, unexpected. Makikilala mo siya. Pwede makilala mo siya via social media. Pwede makilala mo siya via the internet. Ganyan. Yun ang nakikita ko dito. And then also, sa iba naman na magkakahiwalay na, ang nakikita ko dito, there's an option. No? Itong vice versa tayo, hindi ko binanggit yung pangalan. May option kasi dito Ibig sabihin, may third party. No? Medyo magulo ang nakikita ko dito. Maaring
maaring nagkakaroon sila ng conflict sa kabila, ang nakita ko dito, and nahandito siya sa point na gusto niya kanya kausapin at gusto niyang ayusin yung relationship na ito, yun na nakita ko dito. Pero nandito siya sa point na nagtiting siya ng negativity. Nagda-doubt kasi siya. Ibig sabihin, hindi niya alam kung kakausapin ka ba niya or hindi. Ando siya sa point na yon. No, maaring itong taon na to is nagtatanong-tanong din siya. Maaring humihingi ng payo with someone. Ganyan. Pero handun pa rin yung sitwasyon na gusto niya magkaroon ng fixation sa iyo. Kung kayo naman is in relationship, in this relationship, sana hindi kayo magkaroon ng tampuhan or maaring isa sa inyo is matampuhin, pwedeng ganun, sa nakikita ko dito. May mga bagay in this relationship, hindi ko alam kung sa part mo or sa part niya, Leo, na may mga something na kailangang ayusin, no, sa relasyon. Pwedeng may kailangan kayo ayusin sa relasyon. Halimbawa, okay naman yung relasyon nyo, pero yung isa walang trabaho, o kaya yung isa o kaya sa kabilang panig may hindi nakakagusto sa karelasyon mo, pwedeng ganun, mga biyanan o kapatid o ano man yan, pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko, pero may mga need to fix when it comes in this relationship. Sana hindi kayo mag-away or mga walang gulo or maaaring isa lang sa inyo is maraming iniisip dito sa sitwasyon. Hindi ko na alam kung walang trabaho yung isa sa inyo, no? Yun ang nakikita ko dito. May mga negative kasi ako nakikita. Kumbaga nahandun din yung sitwasyon na may mga miss opportunity na lumalakpas sa bawat isa sa inyo, either sa iyo or sa kanya. Yun ang nakikita ko dito. May mga bagay na hindi na a-actionan. Yun. Maaring vice versa to, no? Yun ang nakikita ko. Maari din na isa sa inyo, hindi kumikilos or maari makakaramdam ng katamaran. Pwedeng ganun. May mga uncontrolled situation kasi sa relasyon sana hindi kayo to, no? Sana hindi kayo kasi medyo may mga kaguluhan or pag-aaway. Pwedeng sa part niya or sa part mo or sa inyong dalawa. Pwedeng ganun. Money ni Leo. Sa money mo, money and work, isa lang yan kasi doon naman nanggagaling din yung pera mo. Okay, when it comes to your money, ang ganda. Iba dito magiging busy kayo. Magiging busy kayo sa iba sa inyo and also, andito ka rin sa sitwasyon mo na you will become a center of attention. Pwedeng pag-uusapan ka or magiging tampulan ka ng usapan, ganyan. Also, there's a recognition sa iba, sa nakita ko. And then, sa iba dito, when it comes to your money is, andito ka na sa point na mas more kang magkakaroon ng clarity this time na para actionan at magdesisyon na ng tama sa buhay pagdating sa pera. Nandun ka na sa point na yun. Or you need, pero iba't makakaramdam ka rin daw ng pagod. Ako nakikita, siguro sa trabaho mo, kung busy ka talaga, makakaramdam ka ng mga painful situation, may mga mananakit sa'yo, ulo, balikat, paa, batok, mga ganyan. Yun ang nakikita ko sa'yo. Sa money mo kasi is more on balancing. You try to make it balance. Yung money mo this time, ang nakikita ko sa'yo dito, itatama mo na yung mga mali na hindi may mga mali ka sigurong ginawa in the past na maaring this time is magkakaroon ka ng decision making na itama na yung mga bagay na yun. Mas more ka move to para sa yung victory and success in life. Siyempre, may darating na victory and success sa buhay mo. May mga goal ka raw na makakamit this time. Pero dito make a plan sabi dito. Yung iba dito make a plan. Kumbaga, you need to be maging masyadong mag-take
mag-aris ka at saka maging very adventurous ka raw when it comes to your passion or sa work kasi isa yun sa makakatulong sa'yo para magkaroon ka ng confident to focus sa para maging successful ka sa pera mo. Yun ang nakikita ko dito. Hirap yung iba dito no? Pero sabi dito, try to make it balance. Magkaroon ka daw ng controlling, or you need mo talaga this time na manindigan, no, sa iba. Protektahan mo more yung sarili mo. Tingnan natin ang advice. May marireceive ka raw. Gift. Leo. Or ikaw ang bibigay nito. Vice versa tayo or ikaw ang bibigay. Advice po, universe, kay Leo. Okay. 10, no? Tatlo na yung 10 mo. 10, 10, 10. Leo, ingat ka ha. Ingat ka lang talaga. Huwag ka magpapabaya sa pera mo. Or sa sarili mo. Yun lang masasabi ko sa'yo. Ay, 4 na yung 10 mo 10, 10, 10, 10. 4 yung 10 mo. Pag hindi ka nag-ingat, hindi magiging maganda yung mangyayari sa'yo. Alam mo, may bad luck yung iba dito. Sana hindi kayo tong energy na kuha ko. Sana hindi kayo. Pero sabi dito, if you kung magpapabaya ka ha, magkakaroon ka ng bad luck talaga. May delay ka raw. Pwedeng halimbawa, may mga delay situation. Halimbawa, i-delay mo or madi-delay. Hindi ko muna sasabihin yung advice Halimbawa, umorder ka. Ang expected mo, darating siya this day. Pero madi-delay yun. Yan. Pwedeng ganun. O kaya, meron ka mga goal na gustong gawin. Diba? Pwedeng i-delay mo muna yun kasi kailangan mo munang tapusin ito or ayusin ito. Pwedeng ganun. Tapos isusunod mo na lang yun. May mga delay situation na mga gaganap sa'yo. Basta sabi ko sa'yo, diba, loss of control. Ingat ka lang din kasi dito may mga tao na mga puot, may mga puot, galit, mga taong makasarili, mga taong magiging bitter. Sana hindi ikaw. May mga tao na mag-backstab sa'yo, kung ano yung mga sasabihin, ganyan. Backstabbing or may mga rock bottom situation, may mga taong aatakihin ka behind your back, yung nakikita ko dito. Tamo, di ba, paulit-ulit siya. And then also is, yun nga, aray ko anak, ang sakit. Basta ingat ka pa rin, no? Ingat ka. Ingat ka rin sa mga salita mo, syempre. Okay, what comes sa advice? When it comes to an advice, this is a time na you need to fool yourself to recover or to develop yung sarili mo, no? Pwedeng sa physical, mentally, or physically, emotionally, yan, yun ang sinasabi dito. You need to fool yourself to recover or para ma-over mo yung mga the worst situation sa buhay mo. Yun ang sinasabi. May mga bagay na kailangan ayusin, kumpunuhin, gawin, isipin siya sa atin. Make a new horizon. Ang sinasabi din dito. Kung may mga kailangan na need na i-survive mo or ayusin mo. And then sinasabi rin what comes to advice ay lagay natin ito dito. Ito na rin daw yung kailangan na manindigan ka sa sarili mo, no? May mga bagay na kailangan mo ng panindigan, may mga taong galit talaga sa'yo. May mga tao tuloy. Panindigan mo na yung mga dapat panindigan, asikasuhin yung mga dapat asikasuhin. And you need to escape into a situation na babaksak ka. Halimbawa, sa gulo, di ba? Ibig sabihin, magkakaroon ka ng distraction. Umiwas ka doon. Kasi isa sila sa magiging cause
ng life mo para yung pangarap mo sa buhay is gumuho. Umiwas ka doon. Yan, pag-iwas o pag-escape to a ruined situation in life. Yun ang nakikita ko. Alagaan at mahalin mo rin yung sarili mo. Tandaan mo palagi na you are worthy, no? And more on patient, taking to the higher path, and always bring balance sa sarili, no? Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Hayaan mo sila sa buhay nila. Yan. Basta masaya ka, basta focus ka sa sarili mo, dun ka. Wag mo na ulitin yung mga nakaraan, ha? Yun na nakita ko sa'yo dito. Ibalik mo yung dating ikaw. Ganyan. Ibig sabihin. Kung mali naman yung dating ikaw, baguhin mo. Ibig sabihin. Kung maganda yung dating ikaw, ibalik mo yun. Yun lang yun. Tsaka makinig ka rin daw sa payo ng ibang tao. You need to value the person who value you and value the situation na maganda at maging ikakaganda mo, ikakabuti mo. Pakikinig ng mga opinion ng iba or payo ng iba. Pero marireceive ka daw na payo na magagaling ito sa taong mas may edad sa'yo. Arigatou namaste, God bless.